Magandang araw sa bawat sa ating lahat, lalo na sa inyo kids. Ngayong araw, panibagong linggo at panibagong araw ito para tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Sa pasimula, tayo ay umawit sa ating Panginoon. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Siya ang kanlungan at kalakasan, matibay na sandigan, di nagbabago, di nagkukulang, siya sa akin ay nagmamahal. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Tayo naman ay manalangin. Yes, Lord, purihin ka, we worship you, and we glorify your name. Patuloy, O Diyos, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na pinagkaloob nyo para kami makapag-aral, makapagpuri sa inyo. Patuloy, O Diyos, kami po ay lumalapit at humingi po ng kapatawaran sa mga kasalanan aming nagawa. Mula ulo hanggang talampakan, dalangin po namin, linisin niyo po kami ng banal na dugo ni Kristo Jesus at marapatin mo, Panginoon, na maging malinis po kami sa iyong harapan. Dalangin po namin, samahan mo po kami sa aming pag-aaral, gabayan niyo po kami patnubayan, nawa matutunan po namin ang dapat po namin matutunan sa araw na to. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming samtalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pag-aaralan ay pinamagatang ang tungkod ni Aaron. Ito ay matatagpuan sa mga bilang, chapter 17, verse 1 to 13. Sa English, Numbers 17, 1 to 13. Tara, pakinggan natin kung ano ang laman ng chapter na ito. Bilang, Kabanata 17. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang pinuno ng bawat lipi ay magbigay sa iyo ng tig-iisang tungkod. Isusulat nila ang kanilang mga pangalan dito. Ang pangalan ni Aaron ang isusulat mo sa tungkod ng lipi ni Levi, sapagkat bawat pinuno ng lipi ay dapat magkaroon ng iisa lamang tungkod. Ilalagay mo ang mga tungkod na iyon sa loob ng toldang tipanan, sa harap ng kaban ng tipan, sa lugar kung saan kita kinatatagpo. Ang tungkod ng taong aking pinili ay mamumulaklak. Sa ganoon, matitigil na ang pagrereklamo nila laban sa iyo. Ganoon nga ang sinabi ni Moises, at nagbigay sa kanya ng tungkod ang mga pinuno ng bawat lipi. 12 lahat pati ang tungkod ni Aaron. Ang mga ito'y inilagay ni Moises sa harapan ni Yahweh sa loob ng toldang tipanan. Kinabukasan, nang pumasok sa toldang tipanan si Moises, nakita niyang may usbong ang tungkod ni Aaron. Bukod sa usbong, namulaklak pa ito at namunga ng hinog na almendra. Inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod at ipinakita sa mga Israelita. Nakita nila ang nangyari at kinuha na ng mga pinuno ang kani-kanilang tungkod. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ibalik mo sa harap ng kaban ng tipan ang tungkod ni Aaron, upang maging babala sa mga naghihimagsik. Mamamatay sila kung hindi sila titigil ng karereklamo. Ginawa nga ito ni Moises ayon sa iniutos ni Yahweh.
Sinabi ng mga Israelita kay Moises, "Mapapahamak kami. Mauubos kaming lahat. Kung mamamatay ang bawat lumapit sa toldang tipanan ni Yahweh, mamamatay kaming lahat." Ito yung mga dapat nating tandaan sa ating nabasa na dapat din nating pag-aralan. Una, ang mga lingkod ng Diyos na nagtuturo sa atin at nangunguna ay pinili niya. Kung nakinig kayo maigi, nagrereklamo yung mga tao dahil pinili ng Diyos si Aaron. At hindi sila makapaniwala na si Aaron yung pinili ng Diyos. Pero pinatunayan ng Diyos na siya ang pumipili at hindi siya nagkakamali sa kanyang mga pinili. Kaya dapat tayo na sumunod at iwasan natin yung pagrereklamo. Sapagkat kids, kapag tayo ay nagrereklamo o ating inaaway yung mga teacher natin, Sunday school teacher, yung mga pastor natin, ang inaaway natin ay ang Diyos mismo kasi siya ang pumili sa kanila. Pangalawa, hindi nais ng Diyos na tayo ay magreklamo. Ayaw ng Diyos sa mga mareklamo. Kasi nga, alam naman niya kung anong makakabuti sa atin. Alam niya kung sinong dapat magturo. Alam niya kung sinong dapat ang manguna sa atin. Kaya bakit tayo magreklamo? Ang gusto lang naman ng Diyos ay makakabuti para sa atin. Narinig no kids, no, noong unang panahon, panahon ni Moises, yung sino daw ang magreklamo ay papatayin. Kaya nang ginawa ng Diyos, pinalabas niya yung tungkod bilang paalala sa mga taong mareklamo na ayaw ng Diyos yung mga naghihimagsik. Ayaw ng Diyos sa tayo ay mareklamo. No, kasi nga, alam niya kung anong mabuti sa atin at alam niya kung anong dapat gawin sa atin at kung sino ang dapat maglingkod sa atin. Ngayon kids, ano ang iyong natutunan sa mga nabasa natin at sa mga napag-aralan natin? I-chat, pwedeng i-send sa GC, i-share kung ano ang iyong natutunan. Maghihintay kami ha. At tayo ay magtapos sa panalangin. Lord, maraming salamat po sa amin na pag-aralan ngayong umaga. Dalangin po namin tulungan niyo po kami na hindi maging mareklamo at patuloy kami magpasalamat sa lahat ng iyong ginagawa. Tulungan niyo rin po kaming makasunod sa aming mga leader, sa aming mga pastor, sa aming mga teacher. Bunga ng aming pag-ibig sa iyo. Maraming salamat po. Ibalik niyo po kami sa susunod na linggo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless kids!